Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel, ang biyahe ibidahan niyang horror film na official entry sa 2024 Metro Manila Film Festival, MMFF. Gaano ka-demanding physically ang paggawa ng espantaho? Panimula ni Judy Ann, mahirap kasi mahirap manakot eh. Lalo ngayon, wala ka talaga nakikita. Ano na lang to? Fear of acting talaga. Hindi naman din ako madaling matakot. So before, sinasabi ko, nung ginawa ko yung kasalo at 2006 at sakali, saklolo, 2007, mahirap magpatawa kaysa magpayak. Probably nga dahil nga mas matagal ko nang ginagawa ang magdrama. And then napunta ako sa comedy, that's a very big revelation, kaya ko palang magpatawa. And then, nagpunta ako ng ibang horror, tapos nagpahinga ako. Ito, sa tagal na nagpapahinga ako sa paggawa ng horror films, nanibago talaga ako. Yung physically, may mga kailangan akong araling galaw. May kailangan akong ibalik na emosyon. Yung mga past pains na ayoko na sanang balikan, kailangan ko siyang balik uli. Kasi yun yung kinukol nung eksena. Hindi naman ako method acting or method actor, pero may mga moments na kinailangan kong ipaalala sa sarili ko, na kailangan akong magpakita ng ibang timpla dito. Kasi yung huli na panood sa akin was Mindanao, 2019, hindi ko alam kung lahat pa ng tao na panood yun, say parang konti lang naman yung nakarinig. Though I'm proud to say na yung mga natatanggap kong proyekto ngayon, hindi man ako madalas gumawa ng project o gumawa ng pelikula, I make it a point na it's something worth remembering, it is something worth talking about. And masarap lang balik kasi napaka-worth it nung nakuhang oras sa akin. Umaasa ba siyang makakuha ng acting award? Natatawang sa yung award, talagang ano yan, sino ba namang hindi, huwag tayo magplastikan. Pero sa napakaraming mahuhusay na kakontemporary mo ngayon, and at the same time marami naman yan, Matik, nominated sa Best Actress, because lead star, and ganito, anything can happen. Yung mapag-usapan lang yung pelikula, at magtanda na pag sinabi ang titulo na espantaho, yung gusto ko yung ang tindi ng discussion na, ay bakla, nakakatakot. Ay bakla, ang double-double at sutsut-sutsu. Yung ganun, yung pwede siyang ikumpara sa mga past horror films ni Direk Chito Aronio, na hanggang ngayon yung comparable yung eksena, yung naramdaman nilang takot nung pinanood nila. Si Chito ang director ng successful horror films na Patayin sa Sindak si Barbara, 1995, Feng Shui, 2004, at Sukob, 2008. Pagpapatuloy ni Judy Ann, gusto ko siyang ma-achieve, gusto kong yun yung, or mas higit pa, yung maramdaman ng viewers. Kasi this is a mixture of a family drama, may tinge pa nga ng mga cute funny moments, para it's a perfect mixture of all the emotions in a family. Sa tunay na salita naman, pag nagkakaroon naman ng issue ang magkakapamilya, may pumapunchline naman talaga, di ba? Si Huwag ay kung hindi ko sabihin, hindi kayo, may pang-punchline sa araw ng nanay nyo. I'm sure, sa dami ng bakla ngayon, grabe ang pang-punchline. So, buti na lang, kaya totoong totoo. At least for the situations na nagbabalyahan, nag-aaway, nagsasagutan, may head pa rin ng real emotion, apart doon sa espantaho. Sa lahat ng entries sa MMFF 2004 sa taong ito, ano ang kanyang kinatatakutan? Natatawang sagot ni Judy Ann, lahat sila, lahat sila. Lahat sila, lalong-lalo na si hindi masyadong wala ka masyadong expectations, di ba? Parang may ganun din last year, si Firefly. Ang binanggit ni Judy Ann na @V, ay ang star for all seasons na si Vilma Santos na bida naman sa entry na uninvited. Ang Firefly ay ang MMFF 2023 Best Picture at Best Screenplay. Dagdag pa ni Judy Ann, oo, yung mga tahimik. Hindi mo alam, biglang bubulusok yan, So, na-excite ako. Kasi ang daming mahusay na artista ngayon, mapabata, mapabago, matagal na sa industriya. Plus, ika-50 anibersaryo na ng MMFF. I think, it is just right na maganda ang buffet of movies. Kasi ang tagal na nila, You can talagang magpakita please ng magandang spread of movies. Na bumalik talaga yung tao sa sinehan. Naniniwala ba siya sa sumpa o curse o anumang pamahiin?
Judy Ann said, oo, naniniwala ako doon. Mapamahiin ako. Naniniwala ako sa supernatural stuff. Naniwala ako sa aswang. Naniwala ako sa lahat kahit hindi ko sila nararanasan. Wala namang mawawala sa akin kung maniwala ako. Wala man akong kailangang bilhin para maniwala ako. Pero at least, mas tumitibay ang pananampalataya ko. Alam ko kung totoo man sila, kung malakas ang faith ko, wala mangyayari sa akin. Naniwala ako kasi wala namang paggagalingan niyang mga kwentong yan kung wala namang nakaranas ng mga ganyan. Ang lola ko kasi sa father side, marami siyang mga collections ng mga gent saints, mga Mama Mary. Tapos pinuprosesyon indigo yan sa Caloocan. So, pinaano niya sa akin again, kailangan ka magmano sa mga yan kasi kung hindi, baka kalabitin ka niyan sa gabi. Alam mo, takot na sila matradisyon, wala na sila ganun. Kaya kailangan mong magpaliwanag. Sa mga patay, bakit hindi nila kami may hatid sa kotse? Kasi anak may pamahiin na kapag hinatid ka nung kamag-anak nung namatay, may susunod. At maaaring ikaw yun, o tayo, or any kung sino man yung relative nila. Saan ba nanggaling yan? Hindi na ako sasagot. Hindi ko na alam kung saan siya nanggaling. Bakit ko pa siya sasagutin? So, maybe mga ganun na sana mabuhay yung mga tradisyon sa mga bata. Or at least, ma-overlap lang nila kung gaano ba talaga kamapamahiin ang Pilipino. Ipalalabas ang espantaho sa mga sinehan simula sa December 25, 2024, Christmas Day. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at suportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.